Magandang araw mga ka-issue, nasaang dako man kayo ng mundo, tutok lang po sa ating YouTube channel. Okay, matapos po ang senatorial election, mainit namang pinag-uusapan ang 2028 election. Ako, marami na ang napipisil na tumakbo bilang susunod na presidente ng ating bansa. Okay, 3 taon pa pero excited na sila. Okay, sino-sino nga kaya ang mga nagnanais na tumakbo sa 2028 election bilang presidente at vice-presidente ng ating bansa. Okay, yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue-share! Okay, meron po ako nakita ritong post mula kay Mark Tolentino, isang sikat na abogado rin ito. Meron siya pinost dito, sabi niya, possible 2028 candidates for President and Vice President. Okay ba ito sila? Nandito sa picture na kanyang pinost, natatakbo bilang presidente si Senator Rapi Tulfo at ang kanyang Vice President ay si Romualdez. Okay? Sa kanyang post din ay tatakbo bilang presidente si Senator Kiko Pangilinan at ang kanyang Vice President naman ay si Bam Aquino. Okay. Ito ay lamang po sa kanya, no, na posibleng tatakbo sa 2028. Pero syempre, hindi rin natin sure. Marami pa ang pwedeng mangyari. At 3 taon pa, maaaring mangyari ito, pero maaari ring hindi matuloy o iba ang maging katandem ng bawat isa. Syempre, sa kampo naman ng mga Duterte, maaaring meron ring tumakbo bilang presidente at vice president, no? Okay, ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Pang-ayon ba kayo dito? Gusto nyo rin ba na tumakbo sila? Okay ba sa inyo itong mga tandem na ito, no? Sir Tulfo, Romualdez, tapos Kiko Pangilinan and Bam Aquino. Ano po inyong masasabi mga ka-issue? Itype po sa ating comment section. Okay, ano kaya rin ang masasabi ng netizens patungkol dito? Sige, basahin po natin. Okay. Ayan, sabi, okay. Halos karamihan, none of the above. Okay, none of the above daw, ayaw nila. Marami ang nagulat. In your dream, sabi ni Beron, namulata. None of the above. Disaster. May nagsabi, Bam and Lenny ang gusto niya. Felix Aprecio. Next pair please. Sabi ni Rohil, you. Nangarap ng gising. Sabi ni Jonathan. Okay, may nagsasabi na ang gusto nilang tumakbo na tandem ay si Sara bilang presidente at si Bongo bilang vice president. Okay? Duterte pa rin kami. Yan, solid Duterte kami. Sara Duterte kami. May nagsasabi rin, gusto niyang president si Sara at vice president si Marcoleta. Okay? Walang tatalo, Inday, President, Bongo, Vice President, panalo na sila. Sabi ni George Bright Tejero. Okay, big no to any of them. Mind conditioning, Vicente Delsay. Nagbibiro ba kayo? Sabi ni Madeline Hiramoto. Shoot sa balde, Darwin Aberion.
VP Sara and Romualdez ang gusto ko. Tapos kapag nanalo si Romualdez, ipapa-impeach siya ni VP Sara para it's a tie, sabi ni Nathaniel Susbilia. Kawawang Pilipinas. Nakakasuka, sabi ni Jose Tanggoyo. Okay. Karamihan ay ayaw sa mga tandem na yan. Yung iba naman ay Duterte ang gusto, si VP Sara Duterte ang gusto. At Vice President, kung hindi si Bongo, ay si Marcoleta. Yan ang kanilang pinagpipilian. Okay. Kayong mga ka-issue, anong tandem ang gusto nyo sa 2028 election? Sir Tulfo, Romualdez, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, or VP Sara Bongo, or VP Sara Marcoleta. I-comment po sa ating comment section. Okay? At syempre, bigay rin ninyo ang dahilan kung bakit sila ang inyong napupusuan. Okay? Ayun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. God bless and have a good day, everyone. So the MILF is for me one of the highlights of my lifetime. Sa darating pong eleksyon, our brothers and sisters, for the future of our children, please help us make Kiko win. Because he has so many plans to uplift our farmers and fisher folk. Marami po niya nasa Mindanao din. There are few men who are as decent as my husband, as true to his word, and committed to his job. Wala pong bahid ng kahit anong eskandalo, kahit anong klaseng paninirang gawin nila. Matapat po. Pag nangako, never po napapako. Problema, siguro maraming factors eh. There's a lot of factors eh. That's one. That's just one eh. That's isang bahagi lang yun. Pero marami eh. Maraming mga yung mga away-away politika. Yung hindi pagkakasundo. Diba? Kasi kung sasabihin mo lang na yung impeachment, hindi yun eh. Maraming mga mga bagay, problema. Siguro nakita rin ng mga tao yung away ng dalawang grupo. Kaya you see Senator Bam Aquino nasa number 2. Senator Kiko Pangilinan nasa sa mga survey wala sila. It is because siguro napagod din yung mga tao sa Mindanao na away-away ng dalawang grupo nagbabanggaan. So may option sila, yung third option na nangyari. So I don't think na it's all about impeachment lang. Maraming factors. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.